So ayan guys, kung sino gustong matuto magpalit ng dash lining ng ating Suzuki GT110 ay panoodin nyo to at kung ano nga ba ang mga senyales at kung bakit siya nasisira. So let's go! Oh yeah! So ito guys ay biglang lumubay ang kanyang kicker. Siya daw ay nag-aahon tapos nahirapan at pinilit. Tapos nung namatay ay bubuhayin sana niya, biglang nagdus na lang yung kicker at malubay na siya, kita nyo naman. So ang ginawa natin ay ibababa natin ang langis tapos babaakin natin yan. Kasi sinyalis kasi niyan, basta yan ay nahirapan na umahon, huwag nyo nang pilitin o huwag nyo nang pisilin ng clutch. Bumalik na kayo bago ulit kayo kumuha ng belo. Pero pag pinilit nyo yan, magkakaganan talaga yan. Masusunog ang lining, masusunog, tapos titigas, hindi na siya kakapit. So yun, kalasin nyo lang yung yung 4 na bolt na yan. Wala na kayong ibang kakalasin niya. Tapos yun kita nyo naman sunog. Yan, ganyan ang mangyayari sa inyo boss kung kayo ay papaahonin nyo ng kargado yan tapos ay mabibitin at pipilitin nyo. Yan, ganun ang mangyayari sa inyong lining. So yun, babad nyo muna yung bagong lining bago nyo ulit ikabit. Yan ay lining muna bago yung plate. Tapos ang may paglalagay ng tama niyan, ang tamang paglalagay niyan, dapat yung matalas nakaharap sa inyo. Makakapaan nyo naman yan. Tapos salitan lang. Yan. Lining, friction plate, tapos lining ulit. Basta kakapain nyo lang boss yan, sasalatin nyo lang ng inyong kamay, may mararamdaman kayong matalas at makinis. Dapat yung matalas laging nakaharap sa inyo. Pare-pares lang yun, bawal balik-baliktad dahil pwedeng hindi kumapit ulit ang lining yan. Make sure lang na dapat ay nakababad yung lining yung bago nyo ilagay para hindi siya tuyong-tuyo. Yan, mabilis lang tayo para hindi mahaba yung ating video. Tapos meron tamang paglalagay niya, may makikita kayong tuldok dyan, yun Yan, meron ka din kayo makikita doon sa clutch hub na tuldok din. Pagtatapatan nyo lang yun para suabe-suabe yung suot. Kasi pag balik-baliktad, hindi yan papasok. Yan, ilagay nyo lang yan ng banayad. Tapos, tamang higpit lang. Pagpantay-pantay ng paghihigpit yan mga boss para hindi masira o mag-crack. Yan. So, yun guys, naikabit na natin. Hindi naman kayo maliligaw dyan. Hindi naman kayo mahirapan dahil wala naman siyang ibang kalas tulad ng iba na marami pang kinakalas. Napakadali, napaka-basic, kayang-kaya niya sa inyong bahay. Tapos langis, huwag niyo kakalimutan ulit na paltan kasi pag yung uli ang binalig niyo, maputik at saka mabaho. Ang may sunog na lining, pag yun ulit ang gagamitin niyo, once na masunugan kayo ng lining, paltan niyo na ulit ng langis. Kung maaari nga, pagka-chancel nyo, mga ilang araw, chancel nyo ulit para maganda yung lumaglag yung mga putik-putik na nasunog doon sa lining. Yan. So, yan ay 900 ml lang. Kaya may tira tayong konti dyan pag 1 liter yung inyong bibilin. So, yun. Ganyan lang guys. Napaka-basic lang itong ating GT110. Hindi kayo dyan mahirapan. Ayun maganit na uli siya. Nadadala niya na uli yung piston paangat.
napapaikot na uli yung signal. Kasi kanina, tuunan mo lamang nababa na. So, yan, pabubuhay na natin guys. Ay, wala pala. Kaya may at wala lagi tayo. Yes, talagang. May arangkada pare. Tabi. May arangkada mo nga. Mayay. Natin ko pa eh. So, yun guys. Thank you for watching. At sabi ko naman sa inyo, basic na basic lang yung ating GD110. Thank you!